DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. O yung mga natatraffic dyan sa NLEX at saka SLEX, ha? Abay mga kuya, chill lang po tayo, ha? Ayan, yan ang tinatawag na Monday Rush. Alam po nyo dyan sa Skyway lang, talaga namang napakahabang ano yan, ha? Kuyang Dado, na-traffic ka na ba dyan? Napakahabang parking lot ang ating Skyway po, mga bigan. Natural yan, pagka-araw ng Monday, ha? Monday, so good to me. O yung mga congressmen na gumagamit ng helicopter, ha? At hindi lamang mga congressmen, yung mga politikong gumagamit ng chopper. Lalo na ngayong ngayong panahon ng kampanya, ingat-ingat po tayo, ha, dun sa nangyari sa piloto, ha? Ito yung piloto pa ni Kuya Willie Revillame, ha? Abay, itong si Captain Julia Monson Po. Ayan, ano ba yung Po niya, ha? Parang Grace po ba, ha? Fernando Po Jr. ba, ha? Abay, sabi na ating bubit, kakalungkot naman, ano? Siya pala yung nagatid na isang senador sa Baguio City, ha? Sinong senador? Chill lang kayo dyan, ha? Nagadid pala ng senator na pasahero dun sa Baguio City. And then, pagbalik po, nag-refuel dyan sa may Pangasinan at dyan po nagka-aberya. Nakalungkot naman, ano, ha? Kaya ingat-ingat po, ha? Robinson's helicopter, teka muna, ha? Kuya Lan sa Gokong Way, abay, ang Robinsons ba gumagawa na ng mga Gokong Way, gumagawa na ng helicopter? Brand lang po ng ano yan, ng helicopter yan, ha? Abay, ang mga sikat na helicopter na gamit-gamit kayo ng mga congressmen, mga politiko, yung Eurocopter, kuyang Butsuriano, ha? Kap, kuyang, ha? Di ba yan ang mga sikat-sikat ngayon, mga Eurocopter kung tawagin, ha? Ay, o nga pala, yung dati kong boss, yung may-ari ng Victoria Court, si bossing Archie King, ha? Alam po yung mga, yung nag-crash din yung helicopter na dyan sa may Batangas, si Eurocopter din yun, ha? Ang gaganda ng mga yun, ha? Anyway, ingat-ingat, ha? Ingat sa mga pagsakay-sakay ng helicopter, lalo ngayong panahon ng kampanya, ha? Ayan. Samantala, naku, ang ating Vice President Sara Duterte Carpio, ha? Naimbang bigat kabsat Mans Carpio, ha? Ayan, talagang seryoso na raw po ang ating VP, Vice President Sara, na tumakbong presidente sa 2028 presidential elections. Alam po niyo, mahabigan, midterm elections pa lamang, pero ang foresight ng ibang politiko natin, ha? Abay, sa 2028 na nakatingin, hindi lamang national positions, ha? Dito lamang sa Quezon City, ha? Yung mga sikat na politiko dyan, inaambisyon na ang City Hall. Good morning kay Mayor Joy Belmonte, ha? Ayan. Sino bang susuportahan mong mayor sa 2028, Mayor Joy? Abay, matunog na matunog ang balita dyan, maglalaban ang yung boyfriend ni Maine Mendoza.
Congressman Art, kumusta ka na pare ko? Ha? Long time no see, ha? Si Congressman Arjo Atayde, ha? Ayan, ayan ang pinupunturyan na nila, ha? At yung anak ni Senator Raffy Tulfo, ha? Si Congressman Ralph Recto tuloy. Ralph Tulfo, ha? Teka, di pa tinauli sa busway? Sila po ang nakitang matinding maglalaban sa 2028 mayoralty race sa Quezon City. Tingnan yan naman layo pa, ano, ha? Anyway, magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma, ha? Mamaya po, mahabigan, abangan niyo po yung ating mga kapanay mamaya, ha? Isang senatorial candidate, sikat na sikat ito, ha? Sa ating programang Bakit Ikaw? Ayan, bakit ikaw ay dapat ibotong senador? Mamaya po, mahabigan ni mga brethren, ha? Abangan nyo ito, ha? Member of the craft ito, ha? Ayan. At ano ba ito, ha? Ambus ba talaga o aresto yung nangyari dun sa isang nominee ng Magsasaka Party List? Alam po yung mahabigan naging issue ngayon yan, yung pagkakahuli kay Magsasaka Party List Legion de la Cruz. Kasama ba ito sa party list mo, Masursiple Yusek Ariel Kayanan, Kuyang Sir, ha? Abay, kasi hinuli ito ng mga tauhan ng Marikina Police, ha? Pero ang sinasabi po ay magsisilbi daw ng arrest warrant laban dito kay Magsasaka Party List nominee Legion de la Cruz. Pero sabi naman niya, attempted assassination, ambush, ha? Dahil pinagbabaril daw po yung kanyang sasakyan. Ayan. Itong si nominee Legion de la Cruz, ano ito anak ng isang founder ng Alex Bongkayaw Brigade. Alala nyo yan? Alex Bongkayaw Brigade. At sinasabi meron daw murder case ba? Ha? Yan, so malaman nga natin mamaya kung ano pa talaga ang totoo rito, kuya. Ha? Ayan. Itong si Legion de la Cruz, anak po ni sino nga bang pangalan ito? Jim Gomez. Ayan yung kinover natin noon, ha? Diyan sa Negros. Si ni Nilo de la Cruz. Ayan. Ito yung sanggandikit noon ni Kapopoy Lagman ng ABB, ha? Alex Bongkayaw Brigade. Yung mga NPA na urban guerrilla na nagtutumba na ng mga pulis. Ayan, oo. Matindi ito, ha? Ayan, si buhay pa ba si Canelo de la Cruz? Boy Toothpick, kumusta na pare ko, ha? Buhay pa ba si Hepe? Ayan, Hepe kung tawagin ng mga ababs kung tawagin, ha? Kung tawagin si Canelo de la Cruz aka Sergio Romero. Yan ang nomdiger niya, Sergio Romero, ha? Anyway, sa mga kandidato, ingat-ingat, ha? Lalo dyan sa Eastern Visayas. Naku, mainit din dyan. Good morning, Mayor Mr. Richard Gomez, ha? Yan, binabati ka ng mga PMA Sandigan 82. Naku, ito nga pala, Mr. President, imbang nga bigat, Apo Presidente Bonget, ha? Apo Lucas Bersamin, ha? Abay, ang mga alumni po ng Philippine Military Academy, abay, nagsasalita na po sila, ha? Siguro po ito ay di natin malaman kung ano ba, wake up call ba ito o dapat kumilos na ang Marcos administration, Apo Presidente, ha? Dahil sila po ay sumisigaw na ng grabeng graft and corruption ngayon sa ating gobyerno, ha? Yun na lamang binabanggit ang 2x2 kanina, ha? Yung Maharlika Highway sa Quezon. Diyos ko po, mahabagin taon-taon yan, manong Apo Secretary Manny Bunoan. Bakit taon-taon nasisira yung kalsadang papuntang Bicol? Isa lang po ang dahilan niya. Ba't di nyo gayahin yung mga kalsada namin papuntang Ilocos, ha? Ang ganda-ganda ng kalsada namin sa papuntang Ilocos, parang pa ni Apo Perdi Marcos, ha? Kasi po hindi po ninanakaw yung pondo, hindi substandard. Hindi po substandard yung ginagamit namin mga materyales diyan. Ayan.
Kasalanan din ng mga may proyekto niyo, mga mambabatas natin kung minsan ha. Masyadong malaki ang komisyon mga kuya ha. Masyadong malaking komisyon kaya tuloy ang nangyayari, abay yung project ay malabnaw ang semento apo, isang ulan lang, 100 lang ng truck, patay kang bata ka. Daming bayan. Pero hatawin nga muna natin ang mga reports sa ano ang latest sa Malacanang. Ano ang schedule ng Pangulong Marcos na Miss Leta? Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. binuhay. Ano ang binuhay? Binuhay ang Regional Development Council. Ano ba itong Regional Development Council? Taga natin din naririnig ito ha. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Leta. Lakay, palalakasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang socio-economic development sa lahat ng rehiyon sa bansa. Kaya naman muli nitong binuhay ang Regional Development Council na magsisilbing pinakamataas na tagaplano at tagapayo ng pamahalaan sa pagplano ng kaunlaran sa bawat rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order number 82, bubuin ang RDC ng lahat ng gobernador, city at municipal mayors, lahat ng provincial chapter president ng League of Municipalities. Kasama rin ang regional heads ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinatawan ng private sector na pipiliin ng RDC at maaari rin silang magtalaga ng special member. Kabilang naman sa magiging function ng RDC ang pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri ng mga programa at plano para sa pag-unlad ng isang rehiyon. Sila rin ang magtataguyod at mangangasiwa sa pagpasok ng mga private investment sa isang rehiyon. Ang Pangulo ang magtatalaga ng chairperson at co-chairperson sa bawat RDC. Gayunpaman, kung ang magiging chairperson ay mula sa government sector, dapat ang co-chairperson ay manggagaling sa pribadong sektor at vice versa. Pinapayagan namang magsumite ang RDC ng listahan ng mga nominado para sa konsiderasyon ng Pangulo. Lakay? Maganda yan, Miss Leta. Kaya lang dapat merong tututok dyan. Katulad ng mga flagship project na administrasyon. Abay, ang bagal-bagal. Ayan, dapat may periodic assessment update kung ano na nangyari sa mga project na ganyan. Aminado naman sila doon na talagang aabuti ng ilang taon ang mga proyekto. Pero maganda nga ito na matutukan yung bawat rehiyon para walang napag-iiwanan Lakay. Dito lang sa Metro Manila, kadami-dami mga flagship project ng presidente. Kaya lang, ang bagal-bagal kumilos. Kaya mga stakeholders, kaya tuloy yung isang kaibigan kong undersecretary, mukhang nag-file na ng kanyang irrevocable resignation. Dahil super bagal-bagal ang kanyang bossing. Kaya tuloy yung mga hapon na mga stakeholders diyan nabubisit na yata. Ayan, parang parang nang gusto nang bumalik, parang nawawala na ng gana. Siguro yung Lakay, Oo, alam natin na dyan naging successful yung ating mga project. Katuwang natin. Banggitin natin JICA. Ayan, JICA. Binanggit mo na rin lang. Ikaw na nagbigay ng tip. Di sabihin natin subway. Ayan. Alam yung subway, mabigyan. Alam niyo ba kung hanggang saan pa nakarating yan? Ayan, hindi pa yata nakarating. Hindi na yata umalis dyan sa Valenzuela hanggang Quezon City. Ha? Ayan. Samantalang flagship project ng president, siguro dapat kung may problema dyan sa mag-report sa presidente at nang sa gawin yung mga problema sa right of way, huwag masyadong matatakotin. Government project ito. Dapat inaapura. Ayan, masimulan man lang sana bago matapos ang term ng Presidente Marcos. Oo, ito yung target Lakay. So, abangan natin kung mangyayari. Actually, aminado rin naman sila Lakay nung pagkatapos nung meeting sa cabinet meeting. Yan yung pinatututukan yung problema sa right of way dahil yan talaga yung nagpapatagal ng proyekto. Pwede na mga kausapin ng presidente ang mga digads of Padre Faure para mabilis ma-resolve yung mga ganyan para hindi maabala itong mga napaka-importanteng proyekto ng gobyerno. Ayan. So, political will ang kailangan dyan. Ayan. Anyway, sige. So, pa-schedule ng presidente, Miss Let? Private meetings. Private meeting. Okay. Abangan natin mamaya kung sino ang mga ka-meeting ng presidente. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Daming bayan.
Maraming salamat, Let Narciso. Ayan, Abay Apo Lucas, Mr. President, ha? Yung mga economic managers ng Marcos administration, naku, pati yung mga sundalo at mga pulis, mga active at saka mga retired generals na graduate ng PMA, ha? Ayan, alumni ng PMA, abay hindi na po sila makatiis, ha? Nagsasalita na po sila. Ayan, wag sabihin paninira. Ito po ay constructive criticism, Mr. President, sir. Damdamin Bayan. Sunog sumiklab sa Taytay Rizal, mahigit 100 bahay tinupok ng apoy. Sana walang namatay na sugatan dyan, Edniel. RH52, Edniel Parosa, please come in. Umigit kumulang sa 100 pamilya na 100 pamilya ang nawala ng tirahan matapos itong sunog na umabot sa ikalawang alarma. Dito yan sa tabi ng floodway, sakop ng barangay San Juan sa Taytay Rizal. Wala namang napaulat na nawawala at malubang sugatan. Maliban dito sa may-ari ng bahay na pinanggalingan ng apoy, itong si Tatay Jesus Florin, nagtamo siya ng paso sa kanang balikat at tinangkapa o nang tangkapan niyang apulahin ng sunog na nagsimula pasado alas 3 ng umaga sa kwarto ng isa sa kanyang mga anak. Kwento ni Florin, mabilis ang pagkalat ng sunog na maaari umanong dahil sa upos ng sigarilyo o katol sa labas ng kanilang bahay. Gayun din, inangal niya at kanyang mga kapitbahay ang tila matagal na pagresponde ng mga bumbero na pasado alas 5 na ng umaga, nagdeklara ng first alarm. Pakinggan natin si Tatay Florin. Pag gano'n namin, napaso yata anak ko, ginising kami. Sabi niya, Papa, sunog. Kuha tubig. Pagbuhos tanong namin, parang lumakas, parang nanggaling sa ilalim yung sunog. Pero kung walang namatay na tao lakay, isa namang aso ang sinawing palad sa insidente. Yaling sa trabaho, bangkay na ng abutan itong si Mark Joseph Casabuena, ang isa sa kanyang dalawang American bully. Mahal yan. Hindi makalabas sa kulungan. Kitang may paso naman sa muka at pinti yung isa pang aso ni Casabuena na swerteng naikalag na isang bata sa kanyang kadena, habang isa namang aspin din ng may-ari ang patuloy na nawawala hanggang sa mga oras na ito. Pakinggan natin siya. Wala na, hindi na nakalabas kasi may padlock na parang may hook. Nahook siya. Yung bata na nagatim magligtas dito, wala na, inaabot na rin siya ng apoy. Ang tinig ng may-ari ng nasawing aso. Maliban dyan sa mga biktimang yan lakay, ay tuloy ang listahan ng munisipyo dito sa nabanggit na sunog kung saan yung mga biktima ay hinahanapan ng ID para mabigyan na rin ng paunang tulong in case so dumating na nga itong mga immediate relief gaya ng food packs, habang iba naman ay hinakot na ng barangay patungo sa pinakamalapit na evacuation center. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, buti na lamang at wala pong nasugatan at namatay. Maliban po dun sa asong nasunog. Mamaya, abay makausap natin ang bisita natin, mga brethren, ang dating Senate President Tito Soto. Ayan, sa ating Bakit Ikaw? The DZRH job interview for 2025 elections. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jasmundo, alas 8:31. 38. Wow, ganda. Good morning, Lakay. Good morning. Ganda. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos Marhay na aga sa Induga Boss. Ano bang suit mo yan? Naka-Filipiniana ka Ay, pero... pinagandaan ko to, Lakay. Ganun ba? Pero nakamaong ka naman. Pagkatapos, kita pa ang puso. Yan ang bagong trend Ganun ngayon. ba yan? Yes, oo. Parang kilala kong naka-maong Tagalog eh. Maong Tagalog. Baro ang pangitaas pero maong ang pang-ibaba. Parang Dani Isla lang yan. Ganun na Lakay ang ano ngayon eh, mga pormahan. Ganun ba? Ayan. Alam ko naman ang time mo, iba yun eh.
Anyway, ngayon Sister Elle, diretso na tayo sa ating meron tayong aplikante ng trabaho rito. Yes, interviewin Lakay. natin sa At, ating job interview. Yes, ha? may job interview tayo dahil siya ay nag-a-apply Aha. para sa pagsisilbi sa ating bayan at sa Yan. ating mga kababayan. Aha. At Lakay, para po sa mga viewers, listeners natin sa Facebook page na DZRH News, DZRH News Television sa YouTube channel, Lakay, kukuha tayo ng isang tanong at itatanong natin para sa ating aplikante ngayong araw. Ayan, Mag-comment po kayo, baka kayo po ay may gustong itanong sa kanya. Kaya naman Lakay, ipakilala mo na kung sinong ating mga kasama Yes, ngayon. sa ating... Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ito po ay hindi na po bago sa inyo mga kuyang, mga ateng, mga brethren, ayan, mga kababayan, dahil ito po ay kung tutusin, balikbayan. Ayan. Balikbayan. Magbabalik ba ito dahil siyempre kailan pa ba ipakilala ha? Dating Senate President Vicente Tito Soto. Ayan, yes sir, yung green kuyang sir. Ayan. Ayun. Ayan, Mr. Senate President sir, magandang umaga po sa inyo and welcome sa ating program Damdamin Bayan at Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. Ayan. Marami pong salamat. Magandang umaga, Kuyang Mayor. Maraming salamat, Sister L. Parang medyo na iilang. Parang kamuti ko na sabihin Elaine. Elaine, sa bagay. Sister L. Elaine naman po talaga ang name. Ayan na nga. So, Ayan. magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood ng DZRH na alam ko naman ay isa sa mga pinakamatibay at pinakauna sa lahat na radio station dito sa ating bansa. The oldest radio station The at oldest, saka the only Metro Manila based station na nationwide na pakinggan mula Batanes hanggang Hulusulu hanggang Sabah, Correct. Malaysia. Correct. Ayan. Oo, salamat. Anyway, Senator Tito Sen, Right Honorable Sir, ayan, bakit gusto niyong bumalik sa Senado? Meron ba kayong unfinished business? Ano pa ang ikaw ay naging Senate President na? Ayan, ano pa ang may mga trabaho ka bang dapat hindi natapos noon na ipagpatuloy o may mga bago kang binabalak na gawin diyan sa Senado? Meron. Sapagkat kung tutuusin, kung maalala ninyo, noong 2022, nung matatapos yung term ko, kaya ako sumabak sa larangan pa rin ng politika noon at na kami ni Senator Lacson ay tumakbo bilang sa Executive Department. Meron kami mga gustong magawa noon na hindi pa namin nagawa. And hopefully, if given the chance, the Executive Department, magawa namin yon. Ngayon, hindi. At medyo, siyempre, naiba ang thinking ng ating mga kababayan. Itong mga gusto naming mangyari at magawa para sa atin sa ikabubuti ng bansa, pwede pa rin namin gawin ngayon pag bumalik sa Senado. Nandiyan dyan yung budget reform, nandiyan dyan yung mga iba't ibang mga dapat kailangan pa natin ng bansa natin na sa tingin ko in the last 2 years ay may mga pangangailangan na yung aming expertise ay magagawa. Ngayon, bigyan ko lang ng konting background ng Sige, ating please, mga kababayan Senator, sir. sapagkat bakit nga ba? Kasi noong ako'y nahalal na Vice Mayor, alam mo naman, nag-cram ako ng parliamentary rules and all, di ba talagang pinag-aralan ko mabuti yan. Nakita ko na maraming pangangailangan sa national level. So, nung pagpunta ko ng Senado noong 1992, doon ko pinasok yung Calamity Fund. Dati, hindi nagagamit ng local yun eh. Kung hindi ditiklara ng presidente, binago ko yung batas. Diba? Yung sa dangerous drugs, yung sa family courts. Dati, wala mga family courts. Nakita ko yon nung ako'y vice mayor. So, pagtungtong ko sa Senado, yun ang mga inasikaso ko. At pati yung mga income sa internal revenue allotment ng mga lungsod, mga munisipyo nung araw, pagdating ko sa Senado, ginawa kong city dito sa Metro Manila. Dati, 4 lang ang city. Ngayon, 16, di ba? 10 doon ako gumawang city. Wow. Pero nationwide, marami pa ako nagawa, 33. Anong dahilan nun? Kasi nung vice mayor ako, nakita ko yung mga pangangailangan. Ganon din, pagdating ng 2004, natigil ako sa Senado. At pagbalik ko ng 2010,
Doon ko naman pinasok yung mental health law. Doon ko pinasok yung doktor para sa bayan. Kasi nakita ko nung wala ako, kung ano yung mga pwedeng idagdag at pangangailangan. Ngayon, dito sa panahon ngayon na 2025, no, mula noong 2022 hanggang 2024, itong last 2 years na to, ang tingin ko, kailangan talagang asikasuhin yung issue ng budget reform. Ayan. Kailangan asikasuhin yung anti-fake news. Ayan, Di ba? Ngayon, mga bagong ito yung mga bagong litaw na problema Oo, na mga nung wala ako scam. sa gobyerno, nakikita ko kung paano susolusyonan. Tapos, yung anti-fake content. Ayan. Di ba? Pagkatapos, Yan yung malala. yung 14-month pay na gusto ko sanang mapatupad noon, hindi nagawa. Baka sakaling ngayon naman, maipasa ko to. Ayan. At saka yung Drug Enforcement Authority. Ayan. Ako, Isa-isa na. Sige ako po. nag-create ng Philippine Drug Enforcement Philippine Drug Enforcement Yung Agency. PIDEA. Di ba? Yung PIDEA. At ako kasi yung principal author ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero nakita ko, in the last 12 years, nakita ko yung mga pangangailangan. Kaya nandoon din sa batas na yun na original namin, nandoon yung dapat nire-review. Kasi nagbabago panahon Ay, totoo po yan. Di ba? Dynamic din yan. Dynamic ang kalaban Dynamic yung droga So, kailangan dynamic ka rin. At saka hindi lang po, Tito Sen, maputo lang kita. Noon, wala mga generals na involved sa drugs ngayon Ayun na nga So, may mga official na involved sa drugs. Oo, makikita mo iba yung nagiging sitwasyon. At so, kailangan we have to adapt. Opo. At nakita ko kung paano ang gagawin dito. At hopefully, pag pinayagan tayo ng Panginoon Diyos, baka sakaling maibalik natin yan, magagawan ko yung sinasabi ko na i-merge ko yung Dangerous Drugs Board at saka yung Philippine Drug Enforcement Agency into a Presidential Drug Enforcement Authority. Yung mga pangangailangan na nakita natin na naging problema ng Duterte administration at saka itong 2 years na to na medyo naiba naman ng konti yung approach. Susolusyonan natin dito yun. Ayan. Susugan ko lang yung sinabi mo, Sen, na tungkol dun sa, of course, sa issue po ng droga, hindi pa rin po yan matapos-tapos, hindi maubos-ubos ang mga ugat ng droga dito sa ating bansa, yung mga pinagmumulan. Kaakibat po niyan dahil po isinusulong po dito sa ating bansa ang death penalty. So dahil po sa mga issue na may kinalaman po sa illegal drugs, sa pagkamatay ng mga tao, rape at iba pa pong mga kriminalidad. Ang Tito Sen po ba kung sakaling maibabalik po sa Senado, ano po ba ang stand niyo? Kayo po ba ay against or pabor sa death penalty? Originally, nung 9th, 10th Congress, nung bago ako sa Senado, doon namin pinasa yung death penalty. The reimposition of the death penalty law. Ako, principal author noong para sa drug trafficking. Death penalty for drug trafficking. Okay. Through the years, sa mga debating yan, alam mo, talagang pinagdaanan ko lahat ng klaseng debate. Pro and against ng death penalty. So, nitong huling Congress, nitong 18th Congress na ako Senate President, na ipasok ko dito yung establishing a penitentiary for high-level drug traffickers. Bakit ko ginawa yan? Kasi nakita ko na yung death penalty, talagang tama rin yung sinasabi ng mga anti-death penalty. Pero tama rin yung sinasabi ko na pro kami. So, may solusyon. Anong solusyon? Bakit ko gusto ang death penalty for drug trafficking? Bakit po? Kasi itong mga high-level drug traffickers, mga drug lords na tinatawag, nakakulong na, nag-ooperate pa Opo. Di ba? May power pa rin. Alam mo yung murderer, pag kinulong mo, ubos na. Yung rapist, pag kinulong mo, baka siya ma-rape sa loob. Di ba? Okay. Magnanakaw, kinulong mo, sino na nakawan niya? Di sila. Pero yung drug lord, kinulong mo, abay, nagtatraffic pa Di ba? So, ang sinabi ko nga, kaya gusto ko death penalty para doon sana. Ngayon, mabigat. Daming problema. Medyo nagkaroon tayo ng mga iba't ibang pananaw dyan. Nakita ko nga yung solusyon. Alisin na sila ron, ilagay natin sila sa isang island na walang komunikasyon, hindi sila pwedeng makapag-operate. Isolated.
And it's a Parang law. Alcatraz. Batas na ito. Si Boeing, Secretary Boeing, inumpisahan na niya. Kasi nga batas na ito ako yung principal author nito yung pag-create ng high-level drug traffickers at saka heinous criminals, ihiwalay. At pagkatapos, itong Muntinlupa, gagawin natin, ito nakalagay na rin doon sa dati kong batas yan. Dapat lang ipatupad ng maayos ngayon. Dapat gawing Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit kamo? Bakit po? Kasi yung Muntinlupa, pagka ang nakulong doon ay taga Sultan Kudarat, hindi na nadadalaw ng pamilya. Pag nakulong doon taga Lawag, hindi basta-basta nadadalaw ng pamilya. Anong sabi sa pag-aaral? Sabi sa pag-aaral, pag itong mga ito nakulong na at hindi na dinadalaw ng pamilya, diyan na nag-uumpisa magloko. Diyan na yung sumasama sa mga gang, nakikipagloko. Ayun na. So, pagka ginawa natin Luzon, Visayas, Mindanao sila, inalis natin sila doon. At magkakaroon tayo ng mas ang laki ng pakinabang ng gobyerno sa Muntinlupa. Ilang ektarya yun. Pwede nating gawing university belt yun. It's another growth corridor. Imbis na puro, di ba, ilang ektarya ng ano yan. Malawak po yan. Walang pakinabang. Walang pakinabang sa gobyerno at sa taong bayan. So, Tsaka isang maganda sa yung pagka bawat region siguro, pagka nakita yung presyo na dinadalaw siya ng kanyang mga mahal sa buhay, may mas pagkakataon na ma-reform siya na gusto magbago, di ba? Exactly. Exactly. Tama ka, kuya. Kaya nga, maganda nga kung gano'n Ngayon, ang projection nga is sa north, yung sa Laur. Madali na yun madaling gawin. Sa south, malapit sa kampo, sa Capiz. Meron dong targeted area na pwede talaga. At sa Mindanao naman, yung Davao Penal Colony, i-expand lang. Ayun. So, pagka taga doon ka, pagka taga Luzon ka, dito ang kulong mo. Pag taga Visayas ka, doon ang kulong mo, at saka sa Mindanao. Ang laking kabutihan para sa rehabilitation ng itong mga ating Tsaka yung problema din PDLs. natin sa jail congestion, decongestion kasi 'di ba Lakay at Sen, problema natin ng siksikan ng mga kulungan. Precisely. Okay, ito, Senator Tito Sen, kanina nabanggit mo yung may panukala ka palang 14-month pay. Ayan. Maganda yan. Pero ito ngayon, ang mainit na isa ngayon, yung iminumong kahing legislated wage increase na 200 pesos. Kayo po ba isang ayon na taasan ang sahod ng mga manggagawa ng 200 pesos, Tito Sen, sir? Ako, sang-ayon na itaas kung saan kaya. Opo, ako saan kaya. Kasi naririnig ko lagi may mga kumukontra. Lagi ang kumukontra employer. Siyempre, eko. Ngayon, kasi meron akong thinking na kung kumakain ka ng 18 ounces na steak, gawin mo na lang 10. Hindi ba? Hayaan mo nang ikakay yung ating mga mas maliliit na ating mga kababayan naman makinabang. Hindi naman puro ang income mo napakalaki. Gusto mo, wag mabawasan yun. Kung makakatulong ka naman sa mga kababayan natin. So, tingin ko tama yun. Kaya nga, pinapasok ko nga yung 14-month pay. Kasi itong Republic, PD 851, which is the 13-month pay law. Si President Marcos ang gumawa niyan. It was a presidential decree nung araw 851 yan. May safeguards naman Pag ang employer hindi kayang magbigay, hindi kailangan magbigay. So dito rin sa 14-month pay, ganun din. Kaya lang mas importante kasi sa tingin ko to dahil yung 13-month pay dapat ibigay natin ng June. Kung saan karamihan ng mga kababayan natin kailangan pang enroll. Ay, totoo po diba? yan. Yun ang mga pinaggagamitan yan. Pinangungutang Ito, imbis na pinangungutang, bigay natin to. Pagkatapos, yung December natin ibigay yung 14-month pay. Diba? Yun yung proposal ko. At ito'y hindi na ipasa bago natapos yung 2022. So, hopefully, given the chance, yun na isa sa mga priorities ko.
Ayan. At isa rin pong mainit na issue na tinututukan natin ngayon at kung saan ang DepEd din po ay mayroon ding reaction dito tungkol po dito sa proposed Prevention of Adolescent Pregnancy Act o yun pong pagdating po sa Pregnancy Prevention Bill ng mga kabataan. Sex po natin. education. Sex education. Sen, ano po ang stand po ninyo dito? Dahil mukhang ito daw po ay i-review ulit ng Pangulo. Babasahin niya dahil ito po ay may bagong bersyon kumpara po dun sa unang ipinapropose po ni Senator Risa Hontiveros. Alam mo, may kasabihan na, sorry for saying that. Merong kasabihan kasi na you don't talk off your hat. Hindi ko nabasa yung buong bill Hindi ko nabasa yung buong bill. So mahirap ako magbigay ng komentaryo basta-basta dyan. Basta't ako natatandaan ko lang, dun sa RH law, merong ganong provision. Ang tanong, pinapatupad ba ito ng DepEd o hindi? Yun siguro dapat na tingnan natin. And then review the bill kung talagang focused at walang nung sinasabing gerrymandering na baka may mga sinisingit na kung ano provision, baka yun ang ibang nirereklamo ng iba Yung issue ng gender equality, mga ganyan. Basta siningitan mo yan ng ganyan, medyo magulo na usapan dyan. So I'd rather review the proposed bill siguro. Opo, kasi meron po ditong parang as young as 4 years old po, parang i-educate na po yung bata ng pagdating sa sex. So yun po yung medyo naging tagilid dito sa bill na to. Very Masyado pong controversial. bata. Magiging very controversial talaga yung pagkakaroon. Anyway, Senator Tito Sana, isa po ay, yung issue po ng divorce. Si Ma'am Helen Gamboa Soto ba May plano. Pero alam mo, Lakay, Tito Sen. Anong sinasabi pagka napag-uusapan po ang Divorce bill. divorce? Ako may maganda akong proposal dyan. Ano po Kasi, proposal? una sa lahat, sumalangit nawa si Congressman Lagman. Lagman, opo. Pero nung pinasan nila yan sa House. Nagkataon, nakikinig ako sa radyo nung ina-announce nila. Narinig ko na mali ang bilang. Yung parliamentary count, mali. Yung parliamentary count na tinatawag, mali. Naihampas nung presiding officer. Yung secretary at binigyan ng maling numero. So anyway, water under the bridge siguro yan kasi yung ginawa nila, tinasmit din nila sa Senate. So sa Senado naman, isa yun sa magiging problema nila pati sa Supreme Court. Doon ako papasok ng magandang proposal ko. Nung araw, ang adoption sa atin, judicial. Nung 18th Congress, nagpasa kami ng batas, ginawa naming administrative adoption. Mas madali yun, hindi dadaan sa korte. DSWD lang ang kausap mo. Okay. Itong divorce bill na pinail nila, ganun din It's tedious, matagal din, dadaan ka sa korte, dadagdagan lang yung mga, ano ba tawag dun sa mga dahilan. Dadagdagan lang ang mga dahilan para makapagpa-divorce ka. Hindi katulad sa annulment. Ang nakalagay sa annulment na psychological incapacity. Okay, ngayon, ito ngayon ang proposal ko. Ano bang proposal niyo? Administrative annulment. So paano po yan? Diba? Ito wala ng korte. Wala ng korte. Wala ng korte. Pwedeng DSWD din ang proposal. Dito sa administrative annulment, mas magiging mura, mas magiging mabilis kaysa doon sa divorce bill. At ito, hindi masama sa panlasa ng mga simbahan. Bakit po? Annulment Meron naman talaga tayo nun Wala na tayo. Yung word na divorce, parang may ano yun may, kumbaga sana, mainit na kuryente. Mainit na kuryente, divorce administrative annulment. Ang gawin natin, dagdag lang natin yung mga ikangay dahilan. Psychological incapacity, infidelity, at saka violence. Yan, pwede na. Pwede kang humabol ng administrative annulment. Wala nang korte, wala nang solicitor general. Ang tagal Tsaka tama po, magastos po yan. May kaibigan tayong lawyer na humahawak ng mga annulment, mga inaabot ng siyam-siyam. Correct. Yung bill ng divorce, nung binasa ko, ganun din Dadaan din sa korte, matagal din. Binaba pa kunwari ng 50,000
yung pahalaga namang pagbayad lang sa mga abogado, unreasonable, unrealistic yun. Walang abogadong papayag nun. 3-4 na taon ang bayad mo, yun lang. Senator Tito Sen, fast forward tayo. Ayan, alam po yung ang mainit na issue pa rin dito ngayon, yung pagdating ng mga spies ng China at yung patuloy na pagpasok ng China Coast Guard sa ating exclusive economic zone. Ano ba ang dapat nating gawin dyan para ma-resolve itong issue natin sa West Philippine Sea with China at itong pagpasok ng mga Chinese spies? Well, doon tayo sa pagpasok ng China sa atin, ano. Yung Philippine Maritime Zones Act. Ako original na proponent noon, noong 18th Congress. Hindi namin naipasa, pinasa nila ngayon. Okay. Mabuti naman, nagpapasalamat ako na pirmahan ng ni President Marcos. Sapagkat hindi naka-identify eh. Ang naniniwala ako na hindi tayo pwedeng basta maniwala doon sa sinabi ng UNCLOS eh. Yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano? Dapat yon na meron tayong specific. Kung may 9 dash line ng China, meron din tayong 8 dash line. Di ba? So, ginawa ko yung maritime zones. Pasa naman nila, ni-refile nila eh. May mga nag-refile eh. So, napasa na ngayon yun. Pagdating doon sa issue na yun, maliwanag. Okay. Ngayon, doon sa aking nakikitang diplomatic na solution, proposal ko, dapat pumasok tayo ng joint venture with China dito sa South China Sea at saka sa West Philippine Sea. Alam naman natin yan, alam nila yan. Ba't sila mainit dyan? May natural gas dyan. May oil. Oil, langis. May matindi ang laman eh. Mayaman yan eh. Imposible na in the rest of the world may langis at may mga natural resources at wala sa Pilipinas. Imposibleng hindi. So, tiyak na meron. Ngayon, pag pinasok natin ng joint venture sa China, basta area natin, 60-40. 60 atin, 40 sa kanila. Pag sa kanilang side, 60 sila, 40 tayo. Papayag yan. Alam mo naman ang China, business-oriented yan eh. Totoo po yan. Di wala tayong gulo. At saka nandyan naman. Meron na nangyari nun. Aquino time po yata, Senator Tito Senser. Di ba si Manny Pangilinan may pag-uusap na nun na joint venture exploration ng langis dyan sa West Philippine Sea. Ewan ko kung ba ano nangyari doon. Kasi mahirap na, hindi kaya solohin ng Pilipinas. Masyadong mahal ang puhunan. Okay, Masyadong mahal ang puhunan. Kaya nga po, ano nangyari doon sa usapan ngayon sa China? Yun ang hindi natin na-follow up kung ba't natuloy yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Pero sa akin, yun ang proposal ko. Yun ang mga solusyon dun eh. Kapitbahay natin to eh. Totoo po yan. Diba? Huwag tayo magpapa-under. Pero hindi naman tayo dapat makipag-away basta-basta. Total, nandiyan naman si Kano para awayin sila. Ayan, pinapaalis yung Typhoon missiles. So yan, sabi ng presidente, sige, huwag nyo kami ibuli. Ibabalik namin sa Amerika yung mga Typhoon missiles sa mga EDCA sites. Ayan. Sa spies, ang isang miyembro ng Macho Black, Senator Ping Lacson, gusto yata death penalty para sa mga Chinese spies. Good morning, Senator Ping. Ayan. Kasi siguro kaya nasabi ni Senator Lacson yan, ni Senator Ping. Kasi sa China may death penalty. Totoo po yan. Kaya natatakot sila rin sa mga i-deport natin eh. May mga problema dito sa atin eh. Pag pinadala natin doon at punishable by death yung krimen, mayayari sila. So siguro, ganun yung thinking ni Senator Lacson. Total, may death penalty sa inyo eh. Pag nagloko kayo dito sa amin, death penalty din kayo. Ayan. Sa akin naman, opinion ko dyan, pag-aaralan. At saka bihira kami mag-contra ni Ping eh. Pag-aaral. Ano mo tanungin mo siya, one of these days, imbitahin nyo rito. Ayan, ayaw na rin niya ng death penalty. Ayaw na rin Ayaw na rin niya. Para sa Pilipino. Sa mga sa mga foreigners na umaabot. Sa bagay, yung issue kasi na espionage sa Senator Tito Senser death penalty talaga eh. Ayan, siyempre, security of the state ang pinag-uusapan natin dito kaya mabigat ang parusa. Ayan.
Anyway, Senator Tito Sen, sir, ayan na alam po namin na marami kayong ipinasang batas. Sa inyo pala yung Seatbelt Use Act, Yung or Republic Act 8750. Ayan, ayan, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, yung masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. Ayan. Ano nang nangyari diyan, Senator Tito Sen, sir? Di ba dapat nung bata tayo, may mga Nutriban nung araw, may mga ganyan. Parang wala na po yata. Ano bang dapat siguro patupad na dito para yung mga bata natin, mga mahihirap na pumapasok na minsan hindi nakakain, mabigyan ng masustansyang pagkain naman para hindi tulala pagka nahasarap ng klase sa teacher. Una sa lahat, kailangan pinapatupad yung mga batas na yan. Ang tingin ko naman, hanggat kaya ng DepEd, ginagawa sana. Pero ang tanong, may pondo ba enough? Binawasan pa ng pondo yung DepEd. Binalik na Mali, yata. Naibalik na ba? Binalik ni Presidente, okay yun. Pero nagkakatalo yan sa nagkakatalo yan sa funding. Yung mga gusto nating, mga ginawa nating mga batas na yan, at kung talagang kaya ipatupad, kung may pera, kaya ipatupad Kaya doon ako papasok sa sinasabi kong budget reform. Yan ang gusto namin kahit na nung kampanya kami ni Senator Lacson, kami maka-budget reform kami. Meron nga siya nung tinatawag na BRAVE. Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Kanya yun Pero yung sa akin kasing proposal na kasama niyan, talagang ayusin natin ang paggamit ng pera ng taong bayan. Makikita nyo dito sa budget ngayon, 6.3 trillion. Alam nyo ba na 65% yan pang sweldo lang? Wow. Personal services. Talaga. 65%. Doon sa 35%, may pang-debt servicing pa ron. Okay. O anong proposal mo? Ano pang matitira sa budget natin? Puro kaporma. Ano proposal mo? Eto proposal ko. Right sizing. Pinail ko yan. Hindi lang nakapasa sa Senate noon. Pinail ko yung right sizing. I-right size natin ang gobyerno. How do we do that? Sabihin ka na, magpa-fire ka. Hindi. Ang proposal ko, early retirement program. Bigyan mo ang gobyerno ng early retirement program. O ba't ko nasabi yan? Nagpagawa kami ng survey niyan Nung araw pa buhay pa si Danding, yun ang pinag-uusapan namin nila Ramon Hanggang ngayon, tanong mo si RSA, pagka nag-uusap kami, yan ang pinag-uusapan namin Early retirement program. Based on the survey na pinagawa ko, lalabas na mahigit 30% ng mga nagtatrabaho sa gobyerno will opt for an early retirement program. So sa 65%, tingnan mo, compute mo, 6.3 trillion, 65% pansweldo o personal services. Kasama na lahat dyan, mga teacher, sundalo, kung ano-ano, pati mga tatrabaho sa gobyerno. That's approximately 3.5 trillion. 3.5 trillion. Sa 3.5 trillion, kung minimum 30% yung sinasabi na survey na mag-o-opt for early retirement program, at 30% of 3.5 trillion, easily, mga 1-point-something trillion, mga 1.1, 1.2 trillion. Ililibre mo ang 1.2 trillion sa budget natin. Una, hindi ka na kagad mangungutang ng malaki. Taon-taon yan, Taon-taon yan. Ang dami mo pwedeng gawing ospital, ang dami mo pwedeng gawing eskwelahan, ang dami mo pwedeng ilagay na budget sa DepEd, di ba, na magagamit para sa mga kabataan at ma-improve ang teaching, ma-improve ang pag-aaral natin. Ang daming pwedeng paggamitan imbis sa mga kung ano-anong project na naghuhukay ng walang hinuhukay. Di ba? Flood control projects na... flood control pala ito. Mga dredging. Ay, nako. Isa pa, Senator Tito Sen, isa pa mainit na issue. Ayan, bago ang tanong ng... may napili ka, itatanong ng... ito lang kayo, naghahanap ako. Pero bago yan, Senator Tito Sen, nung kayo po ay Senate President, ayan meron nga bang blank items sa budget pagka dumadaan dyan sa Bicameral Conference Committee? Ganda, tinanong mo yan. Hat na hat ako dyan Opo. Kasi hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kahit yung sinabi ng isang congresswoman na inatasan daw nila yung secretariat na ayusin yung editorial ng ganito, hindi, bawal yun. Bawal na bawal sa parliamentary rules yun. You never delegate legislation to the secretariat.
Wow. Hindi ko inaalaw yan nung ako Senate President. At nung Senate President si Salonga, hindi rin mo mapayag yan. Talaga. Senate President si Neptali, saka Senate President si Maceda. si Enrile. Enrile. Oo, hindi papayag yan. Bakit ko binabanggit sila? Bakit po? Sila at saka ako yung may instances na merong kulang, may maling semicolon, may maling Talaga. comma. Maaring maiba ang meaning ng sentence pag may ginalaw ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa secretariat, the editorial amendment, ayusin nyo. Danger yan. Oo. Pwede sila na ang gagawa ng batas. Di ba? So, ang ginagawa ko lagi, kailangan balik sa plenary. Sa plenary nyo gawin ang kahit anong amendment. So, kung may blanco kayo, dapat doon, pinunon yun sa plenary. Ibalik mo yan. Mali yan. Hindi pa pwedeng iaatas mo sa ano yan. Secretariat. Sa secretariat yan. So, fake news pala yun. Okay, Sister Ito, Ed. Lakay, anong, naghahanap kasi ako ng mga katanungan sana. Pero ito i-discuss na rin natin. Total, mag-comment dito. Sana raw mapag-usapan din yung pagdating sa pensyon daw ng pensyon namin sa SSS. Dapat daw below 5K. Dagdagan naman daw gaya ng 2,200 lang. Kulang pa daw sa maintenance. Gawin daw sanang 5K. So, yung mga pensioner, Tito Sen, kung ikaw ay may babalik, ano ba ang pwede nating magawa for them? Abay, kung may pagkukunan, di ba? Doon magkakatalo yan eh. Kung may pagkukunan na pondo, bakit hindi? Di ba? Sabi ko nga, payag ako doon sa minimum, yung wage hike eh. Payag din ako dyan. Payag ako doon sa 14-month pay. Proposal ko pa ngayon. Basta't may pagkukunan. Ngayon, doon sa sinasabi kong proposal, kung inayos mo ang budget, kung inayos mo ang pag-propose ng paggamit ng budget, magkakaya lahat yan. Ang problema kasi, itong with due respect, huwag naman magagalit yung mga ibang congressman o mga ibang senador. Kasi talagang ang budget ng gobyerno nagmumula sa Pangulo. Yun yung tinatawag na NEP or NEP, National Expenditure Program. Siya Pangulo, siya Executive, siya dapat ang nagkakasanyan. Dapat yan, which he does, from the other presidents to now. Pinopropose nila yan sa Congress. Ang Congress dapat yan, medyo hinay-hinay ng konti ng paglilikot niyan. Kasi yun ang sinasabi ng gobyerno. Ang nakukulangan lang ako, yung Local Development Council na dapat pinagkukunan ng ilalagay sa NEP, hindi masyadong nakukonsulta. Baka 20%, baka 20% lang nanggaling sa Local Development Council ang naisasama. Sila ang sila nakakaalam Sila nakakaalam sa local, pangangailangan sa Paway, Yes. pangangailangan sa Sultan Kudarat. Di ba? Ganun So dapat, ang budget dapat, yun na nga, ginawa ng presidente yan. Ayusin man ninyo yan, ayusin lang ng maayos, dahil para ipasan nyo lang yan. Ganun din kahit sa Senado, aakyat sa inyo yan, may konting variation, may consultation naman sa Pangulo, dapat ipasan nyo yan, dahil siya magpapatupad yan. Pag pumalpak yan, di siya. Di ba? Pag pumalpak siya. Ito nangyayari, lilikutin mo ng sobra-sobra. Di ba? Pag pumalpak yan, sino may kasalanan? Pinapalpak ninyo presidente. Di ba? Ganun yung sitwasyon doon. Kaya dapat, naniniwala ako na dapat alagaan yung NEP. Kaya lang, importante pinanggagalingan ng NEP. Di ba? Tapos, alagaan ninyo yan dahil yan ang programa ng Pangulo. Opo. Napag-usapan natin ang budget, Lakay. Bigla ko lang naalala itong budget na ito dahil naging matunog yung budget po ng PhilHealth, Tito Sen, At ang problema po natin sa healthcare system sa ating bansa, na may isa pa nga pong nagpunta dito sa amin kung saan sinasabi po nung pasyente mismo na niraraffle doon sa government hospital yung ooperahan, Tito Sen. So, saan ka nakakuha ng ganon, di ba? So, ano po yung say natin? Kasi napag-uusapan natin yung budget pagdating po ba sa health naman. Ano po ang pwede nating maitulong kung kayo po ay babalik sa Senado? Ano po ba ang pwede nating gawin sa mga ganito? Dahil kayo po ay may say, oras na kayo po ay makabalik sa Senado. Hindi po pwedeng galawin ang budget ng PhilHealth. Hindi dapat galawin ng ibig sabihin ng Hindi para doon pakialaman. sa...
pakialaman Sa ng Kongreso, health hindi insurance. dapat. Oho. Okay. Ngayon, yung budget ng PhilHealth, kailangan maayos nilang gamitin. If you recall, inimbestigahan ko yan. Pinakasuhan ko nga yung mga nakaupo nun. Hanggang ngayon, may talaga? kaso sila. May kaso. Di ba? Committee of the Whole ang ginawa nga namin eh. Kasi ayaw namin yung Committee on Health ang humandel dahil si Senator Bongo ang chairman nun. Kaibigan niya presidente. I mean, parang ano lang. Para fair. Para fair. No? So, hindi naman siya nag-inhibit, pero ibig sabihin, ang ginawa namin, yung Senate President ang nag-chairman ng Committee of the Whole, which is always the case. Inimbestigahan namin yung PhilHealth na yan. Ano nangyayari talaga? May mga fake na claims eh. Oo, totoo po yan. Tapos Oo. may mga claims na hindi naman karapat-dapat. At yung claims na karapat-dapat, hindi na ibibigay. Yan. Yan. Ayun, Oo. oo. At dapat yung palaba. Kaya nga, nung bago natapos yung term ko, yung committee report, makikita nyo, kompleto yun. Pinakasuhan namin lahat yan. Kinasuhan naman ng ombudsman. Ano? At may mga So, nasa asunto ombudsman sila yung sa kaso. kasalukuyan. Ayan, oo. Si Martires. Martires, Ombudsman na Justice Sam Martires. Justice Martires. Oh. Anyway, Sir, medyo kinakapusan ng oras pero may brethren na galing ata sa Andres Bonifacio Lads. Good morning daw, binabati ka. Pero may tanong siya. Ayan, Kuya, good morning. pero tanong niya, pakita naman kay Kuya Tito Sen, ano ang stand niya sa cannabis for medical use? Okay. Medical cannabis, payag ako dyan. Medical cannabis. Medical cannabis. Yung pinopropose nilang legalization ng marijuana, dangerous yan. Pagka kasi yung weed, pag yung damo ang binilegalize mo, maraming repercussion yan. Medical cannabis, okay yan. Kontrolado. Wala akong problema dyan. I-specify natin. Hindi pa pwede yung nakalagay sa proposal nila. Nabasa ko yung ilang part ng proposal na i-allow ang production, i-allow ang research, i-allow ang Israel Research Institute is the most powerful research institute in the world. In 1968, they already started research on marijuana. Hinahanap nila dyan yung pareho ng nakuha sa opium poppy. Yung mga poppy flowers, nakakuha ng opium poppy, nakakuha ng na-convert into morphine. Na pinakikinabangan ng madla. Hindi ba? Pinakikinabangan ng publiko. Sapagkat Sa mga cancer patients. sa mga sa ospital, sa mga ospital, sa mga ng mga doktor. Itong hinahanapan na nila ito eh. Ang nangyari nga is out of the 26,000 elements of a marijuana leaf. Ang nangyayari dito, meron silang element na pwedeng alisin na hindi dapat magamit. Yung THC ba yun? So pagka ganon, nakita naman nila, it cannot cure. Wala there's no cure eh. Pero it can alleviate, it can help. Parang ganon. Baga sa palliative. Di ba? So, medical cannabis, Pain bakit reliever. hindi? Kung makakatulong sa'yo, psychological sa iba, okay, sige. Pero wag naman tayo, papayagan natin magpuproduce. Nako, alam mo naman yung mga kababayan natin. Magagaling. Magtatanim na yan. Di ba? Magkakaroon ng production. Tapos, ilalaban ng research natin sa research ng Israel? Pero- Senator Tito Sen, sir, ayan, alam po tayo oras. Kinakapos na tayo. Pero laka ipahabol natin to dahil may tumawag pa. Okay. Isang PWD po kasi ito, Sen, at siya daw ay bulag. So ang kanyang katanungan naman, ano daw yung pwedeng maitulong sa mga PWD katulad niya? Ano yung pwede, kasi parang tingin po nila hindi sila napagtutuunan ng pansin masyado. Kasi may mga PWD card na ibinibigay sa hindi naman PWD, Sen. O yan, kailangan higpitan naman natin yung pagbibigay ng PWD cards. Kasi nagbigay na tayo, may 20% ang Discount, mga PWD, di ba? Again, it boils down to the Department of Health. Katapos, sana naman yung ating mga local government units, hindi basta-basta pinapakawalan yung mga PWD card.
malakas pa sa kalabaw, may PWD. Di ba? Doon talaga magkakatuloyan. Siguro, maganda yan. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon makabalik sa Senado, alamin din natin yan. Review natin mabuti. Ano pa pwedeng ibigay na tulong sa kanila? Paanong mapipigilan yung mga fake na PWD cards? Yun ang, kasi imbis na makinabang yung tunay na PWD, Opo. nakikinabang kung Ganun sino-sino lang. Totoo So, po. Yung iba po sige. PWD, may sakit na yata. Tingnan po natin yun. Senator Tito Sen, sir, bilang panghuli po, ayan, abay, ano ang inyong huling mensahe at Bakit ikaw po? ano ang gagawin niyo pa? Bakit ikaw ang dapat ibotong muli bilang senador? Bukod po doon sa mga nabanggit ko kanina gusto kong gawin, siguro naman pabayaan niyo ako magyabang kahit konti. Opo. Ako lang ang senador at ako lang ang Senate President. Never absent, never late. Wow. Hindi lang sa sesyon, kundi sa trabaho mismo. At kung maalala niyo, 100% ang physical presence ko nung crisis, nung pandemic, na hindi pwedeng ipagyabang ng ibang mga senador na 2 taon na wala, nasa bahay lang. But I will give credit where credit is due. At least about 98% of the time, Senator Lacson was there physically. Senator Tolentino was there physically. Senator Subiri every now and then visited. Di ba? Pero may physical presence. Pero ibig ko sabihin, doon mo makikita ang metal ng leadership. Handa mong isugal ang buhay mo para sa trabahong ibinigay sa'yo. Siguro po, sulit naman po siguro yung boto mong ibibigay sa akin. Kaya siguro mataas ang rating mo sa SWS. Oo nga. Number 2 ka sa rating ng Social Weather Station, Senator Tito Sen, sir. Anyway, maraming salamat po and good luck at siguro sa sunod na interview namin, nasa Senado ka na. Well, God permitting, sa Panginoon Diyos lahat dyan at sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Kuya. Thank you very much, Kuya sir. Mayor. Thank you, Sen. Sister L. Ayan. Thank you. Mga kaibigan Salamat. dating Senate President, walang absent, 100%, walang late. Senator Tito Soto III. Thank you very much and muli, good luck. At sa mga macho black ng Senado, ayan, good luck po sa inyo. Good morning. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. 9:25. O ano, mga plano nyo ngayong weekend? Tatakbo ba ng marathon? O baka mas gusto ninyong walking-walking lang? Ako, magre-relax lang ngayong weekend, baka mag-stretching lang sa umaga, imbes na mag-zumba. Pero alam nyo, mga kaibigan, kahit simpleng galaw lang, madalas sumasakit na rin mga tuhod natin, ha? Kasi ang aray, walang pinipili yan. Mapamillennial man o senior, batang-bata pa nga tayo, di ba? Pero may sakit na sa tuhod at balikat. Kaya nirecommend ng friends ko ang Eskelan. Hindi lang daw ito pang senior. Kahit mga 40s katulad natin, pwedeng mag-Eskelan. Nakakatulong pa rin itong magbigay ng ginhawa para iwas sa pabalik-balik na aroy. Ako nga, pagkatapos mag-walking, sa susunod na umaga, ramdam na ang aroy sa tuhod. Kaya binabaon ko talaga yung Eskelan, no? Binabaon ko talaga yan. O kaya kayo dyan, huwag hintayong bumalik ang aroy. Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Eskelan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Oras, Sister L. It's 9:30. Naku, dahil pa sanang pahabol na tanong dito kay Senator Tito Sen, ano ha? Marami Ayan. pa bang humabol sa'yo, Lakay? Oo, kaya lang kinapos tayo sa oras. Ayan, anyway, sa mga susunod at sino ba susunod natin interviewin? Mukha nga bukas, Lakay, ang ating susunod na mga kapanayam. Sino? Ay si former Senator, tama ba Ping ako? Lacson ba?
Gringo Honasan. Si Ayan. Senator Gringo Honasan. Yes. Ha? Ang, Para magkaibigan yun ah. parang, ayan, kasama sa Macho Black yan eh. Senator Tito Sen, Ping Lacson, Greg Honasan, kasama lang si Tol. Ayan, si Senator Lito-Lito, Tol. Lapid-Lapid. Ay, oo nga pala. Manny Pacquiao. Senator Ayan. Lito Lito. At ayan. si ang ating boxing senator, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Daming bayan. Kailan nga pa natin si Senator Manny Pacquiao, kailan natin schedule Malu, ha? Ayan. Medyo malayo-layo pang gagalingan ng lakay. At 11 days na lang si Sir L. Valentine's Day na. Akala ko naman kung ano yung kinaka-countdown mo, ganun ba? nakakaloka ka lakay. Sandali lamang manang Milky Ronan, Raymond at Paas, Boy Gonzales, Val Gonzales. Pero wag nating kakalimutan, kahit Pebrero na po mahabigan, para sa amin dito sa DZRH, Pasko pa rin. Ito po mahabigan ang Santa Claus ng bayan, all year round yan sa ating bagong taon, bagong lakas, bagong ampaw, bagong tikoy. Stand by, Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Alam niyo naman kami dito sa DZRH Mahabi, hindi lamang Pasko, hindi lamang Semana Santa, ayan, hindi lamang Holy Week yan, hindi lamang New Year, pati Valentine's Day sineselebrate natin. Keep love on Valentine's Day, di ba? Natawa ako sa iyo. Bakit? Wala. Ayaw mo nun? Corny yan kasi ako lakay sa Valentine's pag sineselebrate. Hindi ako KJ, pero kasi di ba parang sobrang typical na yung naglalakad na may daladalang flowers, mga ano. Yung puso, ganyan. Ayaw mo ng mga ganon? Parang tita na yata ako lang. Ganon ba? Ayaw mo nung mabahala ang Phoebos, baka yung mga payanig pagka Valentine's Day. Ikaw Ano ba? kumakatawa. Ninong Sherwin, nasa Muntinlupa City pala ito kina Kuyang Byong Garing. Na sinisira ang kanyang mga posters ng kalaban. Nakakaawa naman. Ang bira naman kayo. Nandyan sa may barangay Putatan, Lakay, ang ating bagong taon, bagong lakas sa lungsod ng Muntinlupa at kung sino ang nahuli ni Sherwin. Mukhang nga yan, Lakay, may nahuli na nga. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong buwan ng Pebrero? Love month. Nakapula, Lakay, saktong-sakto. Wow. Oh. Sherwin. Lakay, nakapula yan pero kinakabahan yan. Kinakabahan ba? Bakit? Yan. Kinakabahan ba si Kuya? Simula na ng buwan ng Pebrero, love month na. Tignan mo naman, di mapakali. Bakit? Walang ka-date? Oo, lakad ng lakad. Kanina pa, paruot pa rito. Tulog pa yan, Lakay, kanina. Hindi ka pwede sabay tapag niya dahil nakita yung kanyang radyo. Ayun yung radyo, di lang namin mailapit yung ating camera dahil nawawala ng signal. Palapitin mo si Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Kuya, pangalan mo po. Dito po tayo. Ayan, ang lakas ng radyo niya. Tignan mo naman yung kanyang radyo. Nag-i-echo, nagpi-feedback Sherwin. Sige. Tatay, dito tayo. Halika. Layo-layo kayo konti. Ilapit mo sa camera si Kuya para makita ang ganda lalaki niya. Laki kasi kinakabahan si tatay. Kala niya kanina na kung ano yung mangyayari. Dahil nakikinig siya sa DZRH, na-excite siya kanina na dumalaw tayo sa barangay Putatan sa Muntinlupa. Kamusta kayo dito sa Muntinlupa? Oo, okay naman. Kailan hulaya nyo? Kailan kayo lalaya? Malapit na. Malapit. Kasundo po sa presyo ng babayaran ko. Lalaya sa pagkakasakal ba? Participate doon sa bago mong segment, Lakay, yung bakit ikaw. Ano yung gusto mong itanong kanina kay Senator Tito Soto? Sir, okay, meron sasabihin tungkol sa mga kabataan. Kaya yaman na. Kasi nadidinig ko sa radyo na ang tao, mga bata dumadami. Isa lamang ang ibig sabihin niya para mangunti. Ano po? Maglagyan ng karyo.
maglagay ng curfew. Parang curfew. martial law. Ano na curfew? May curfew. Kasi pag may curfew, lakay, alas 6, nasa bahay na yung mga bata. Yun ang gusto kong mangyari, magkaroon ng curfew mga kabataan. Ayan. Mga 10 o'clock man lang. Mga babae, mga batang babae, hanggang umaga. Ay, oo nga. Ba? Lakay, kay tatay, Oo. kay tatay, bawal mag-L. Liwaliw ng alanganing oras. Ayan, lakay. oo. Tama nga naman doon sa... magalit si Eric Dastas niyan, yung mga nightclub eh. Ngayon, ang babae gusto sa dilim. Oh. Teka muna. Sherwin, baka saan pa tayo mapunta, ha? Dilim na yan, ha? Bigyan mo na ng premise si Kuya. Ayan. Bigyan mo na ng 1,000. Pero sinong gusto mo nga pinakikinggan? Alam ko ayaw mo sa dilim pero gusto mo sa liwanag. Sino gusto mo pinakikinggan? Lakay. Aba! Bigyan ka agad na aginaldo si Kuya. Dahil Naku, dyan, meron ka 1,000 bagong-bago, ha? Ayan, Grabe, oo. bago imprenta sa Central Bank. Oo, Ayan, polymer na yan, polymer bill. Eto pa, meron ka pang vitamin E. Ayan, talaga Ayan, magigising ka dyan, oo. Kuya. Gising ako. Maglalasing. Huwag mo maglalasing, Kuya. Drink moderately, responsibly. Magwawalwal daw siya, lakay. At syempre, meron ka rin Diesel Age Grocery. Kaya na parang... Yun, nagpulutan. Maraming salamat. Ayan. Mabuhay ka, Kuya. Ayan. Maraming salamat palakas po sa mo kayo. pagtuto. Makalma. Ayan. Ako, lakay, talaga naman. Tignan mo ngayon. Nawala na yung kaba mo. Wala na. Awas na nakausap ko si ano be. Ang ating announcer si Jay Makalme. si tatay parang di pa nakakainom, lasing na. Excited si Kuya. Okay. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Teaser Age. Baka kayo lang susunod dating winner sa Teaser Age. Bagong taon, bagong lakas. From Ars number 6, Sherwin Bat Alvaro, Teaser Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Ayan, kahit tapos na ang Pasko at New Year, Valentine's month na, day na, ha? Ayan, tuloy pa rin po ang pamimigay ng aginaldo. Samantala, hatawin natin ang mga report sa Sister L. Pero bago natin tawagan ang report ni Manang Milky, ha? At Val Gonzales at Boy Gonzales. Abay, bati mo natin ng happy birthday si Father. Ayan. Sinong father, lakay? Si Apo Padi. Ayan. Si Father Dean Ranhilio Kalyangan Aquino ng San Beda School of Law. Ayan. Si Father Randy. Graduate School of Law. Ayan. Happy birthday, Father. Happy birthday, Father. Ayan. Naragsak nga pa nagkasangay mo, Apo. Ayan. Wala ba tayo dyan? Sana sabi ko matindog pa itibiyag mo. Ayan. Hindi ko naintindihan ako. Translate mo nga. Sabi ko sana humaba pa ang buhay niya. Ayun. Ayan. At happy birthday din kay Attorney Barry Gutierrez. Teka, ito yung lawyer ni Vice President Lenny, di ba? Ni former Vice President Ay, Lenny. Attorney Barry Gutierrez, binabakat ni VP Lenny. Ha? Happy birthday din kay Dean Dudanaw ng CDO. Ayan. At ganun din kay Tom Cadiz ng Campo Carne, ha? Puro corn beef ito, ah. Ayan. Hoy, Mista Nat sa obligasyon ng PMA Sandigan. Dito, happy birthday, Mista. Ayan, sa ating mga Mista, ha? Bati niyo si Mista Nat sa obligasyon at birthday niya ngayon. Bati mo ko yung Gordon Descanso, ha? Para magpa-emperador. Kuya Efrain Oropel, Alex Saleco, uy, Kuyang Benito Tan, happy birthday. Kuyang Sergeant Ralph Oliva ng Caloocan PNP at Kuyang Rolando Biando, happy birthday. At congratulations mo ng mga happy birthday din kay Jeffrey. Ayan, Jeffrey Senyo ng MBC Collection from Caloy Pascual. At happy birthday nga pala sa aking kababata. Ayan, although na mas matanda sa akin. Yung anak ng aming Vice Mayor sa Pinili, Ilocos Norte, si Gayem Rolando Coloma. Ayan. Uy, binabati ni Manong Perlito Coloma, ha? At yung kanyang classmate, si Manong Piping Makalma, Balikbayan from Calgary,
Canada. Ayan, happy birthday Lando Coloma ng Pinili, Ilocos Norte. At congratulations mo na mga brethren. Oy, congratulations sa mga brethren ha. Mamaya nag-iimbita ang mga taga Lacan Masonic Class number 483 sa kanilang public installation mamaya alas 2 ng hapon sa Grand Lodge of the Philippines. Incoming Worshipful Master Luke G. Kane, Senior Warden Geoffrey Vale o Vale, Junior Warden Mike Cecilio. Aba, at congrats sa outgoing Worshipful Master, kababayan mo Sister L. Sino yan, Lakay? General Andre Dizon ng PNP Region 5. Ayan. Outgoing na pala siya, Lakay. Outgoing, ayan. At ang guest of honor speaker, very worshipful Jaime Pakanan. Happy birthday. Happy birthday. Good luck, Kuyang Jimmy Pakanan. Ayan. Never siyang magkakamali. Never siyang magkakamali, Lakay, kasi lagi siyang right. Yes, hindi siya kakaliwa. Yes. Pakanan parati, di ba, Kuya Ador Andrada? Ha? Ang lupit naman ng inspiration speaker ng mga taga-Lacan Masonic Lads. Ayan, past Grandmaster, most worshipful Tomas Rentoy III. Kita-kits mga brethren sa Grand Lodge. Eto na ang report mula kay Manang Milky mula sa kamera. Naku, kumusta ang Quadcom, ha? Magbabalik ba ang mga taga-Quadcom, Manang Milky? Mga guro, hindi dapat obligahin ng DepEd ng dagdag na load para magturo ng reproductive health. Aba, sino nga may sabi nito Manang Milky, ha? Ayan. Dapat pwede bang i-integrate na lang ito sa sa good manners and right conduct para, di ba, mas behave pagka may kasamang GMRC. Yes. Di ba? Para hindi mga naughty-naughty, ha? Ayan. Para may kilala ko naughty-naughty. Ganun ba? Aris number 12, Manang Milky Regonal, please come in. Milky! Lakay at Sister L, dagdag na workload sa mga guro kung uobligahin pa sila na magturo ng reproductive health. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, marami ng tungkulin ng mga guro at hindi na dapat ibigay sa kanila ang naturang responsibilidad. Sang-ayon si Romulo na dapat ma-eksperto ang nagtuturo sa mga estudyante tungkol sa reproductive health para scientific ang approach at hindi lalabas na bastos ang pagtalakay sa topic. Dakson tin Romulo matapos i-report ng DepEd na nagsagawa daw sila ng ilang araw na seminar sa mga guro tungkol sa pagtuturo ng reproductive health na sinimulan na itetupad noong termino ni dating Education Secretary Leonor Briones. Narito si Pasig City Representative Roman Romulo. Ngayon, ang dapat gawin ng Department of Education ay kumuha ng mga dalubhasa. Yes. Na pwedeng 1 or 2 days sila ni magtuturo ng diretsyo para talagang maging very objective and scientific. At kung may katanungan, ay sila rin ang makakasagot. Umapela rin si Romulo sa mga nagsusulong naman ng CSE na huwag gamitin ang problema sa teenage pregnancy para ipilit ang panukala at maisama sa curriculum ng basic education. Ang problema anya sa teenage pregnancy ang isa sa mga layunin ng pinagtibay na RH law. At ayon kay Romulo, hindi dapat iugnay ang problema sa teenage pregnancy para ipilit ang kontrobersyal na CSE na anya ay liberal ang konsepto. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. O nga naman, huwag ka masyadong liberal. Dapat ay conservative tayo. Ayan, mas maraming benta ng conservative kesa sa masyadong liberal. Ngayon, Lakay, kasi parang gumagaya tayo sa western alam mo, Lakay, naloloka culture. ako sa mga young generation. Di ba? Kasi may susunod na generation sa amin. Millennial ako. Gen Z. Mayroon ng Generation Alpha. May Gen Beta na. Ha? Ganon? Oo. Ang 2025 pinanganak, Lakay, ay Generation Beta. Talaga? So, yung sunod sa amin, Lakay, ay Gen Z. Medyo nawiwindang talaga ako, Lakay. Oo nga, yung mga kinukwento mo yung mga mas bata Hindi sa'yo. ko kinakaya, Lakay. Ayan, sabi siguro ko, sa Diyos ko. ayan, napag-usapan ng sex education, tsaka gano'n na ba ang mga kabataan ngayon? Tsaka iba mag-isip. Bale, wala na yung mga ganyan, yung mga nung araw, mahawakan ka lang ng kamay na ng manliliga mo, nagagalit ang magulang, pakasal mo anak ko, mga gano'n. Hindi, Lakay, hindi, ngayon, wala na yun iba na ngayon. Parang sasabihin, para yun
ano, para kiss lang eh. Ganun. Hindi natin ilalahat, Lakay. Meron pa rin mga generation na mas mababa sa millennial. Ang matino, Lakay, na napalaki ng maayos at na-educate ng maayos. Pero sabi ni, marami yung medyo iba na mag-isip. Tama ka. At kaya tuloy nagkakaroon ng dumadami mga buntis na bata. Ayan, Yun ang malungkot, Lakay. Pero happy birthday muna kay, Kuyang Mayor, birthday mo pala ha, mga Sino brethren. Si Kuyang Mayor Harry Florida ng Alakapan, Cagayan at Florida Bus. Ayan, happy birthday Kuyang. Binabati ka ni Noble Doming. Ayan, Doming de Asis. Report mula kay Boy Gonzales. Eto, Lakay, na report ni Boy Gonzales, muntik na akong mawindang dahil mayroong kalansay. Ha? Oo. Kalansay na yung dalawang footbridge daw dyan sa may Mel Lopez Boulevard dahil, Lakay, sa mga ngalakal. Pinagkukuha nila yung bakal sa footbridge. Naku, Diyos ko. Parang nangyari din dito sa atin sa may Roas Boulevard, Bendia, may yung mga bakal dyan kinukutkot. Tapos binibenta nila, Lakay. Nako, so ano ang gagawing action dyan ngayon? RH29 na Boy Gonzales, madadaanan pa ba yan, Boy? Hindi na nadadaanan. Sister L, Lakay Deo, unti-unti na nauubos yung dalawang footbridge. Ay, Lakay, tingnan mo yung itsura na nangyari dyan, Boy. Diyos ko, babagsak na. Boy! Ano ba yan? Ano ba yan, Boy? Yung mga bakod, At yung hagdan, Lakay, naubos na. Yung baitang. Yung baitang naubos na, di na maakyat, ha? Alang yan naman ha? Anyari? Okay. Yung Lakay, yung footbridge sa Pacheco Street, corner Mel Lopez Boulevard, wala na hagdanan, wala na rin railings, niligarig, binakal na lang nangangalakal. Alang yan. Binibenta. Ayon sa ilang residente, ito ilang metro lamang ang layo sa PCP ng Raksabago Police Station 1 na Manila Police District. Grabe yan. Kalahati na yung nawala, Boy. Kalahati na doon sa hagdanan. Oo. Paano ka paakyat ngayon dyan? Kaya may nahirapan lang lagari siguro yung ilang baitang. Dahil mataas na, di na abot. Sabi Lakay ng mga nakakakita, dapat inuna nila yung taas. Ang pababa. Oo nga, no? Wala logic yung gumawa. Maging ang footbridge sa Kapulong Street, yung kanto ng Mel Lopez Boulevard, wala, kalansay na rin. Nilagyan na ng harang dahil sa bulok na ang sahig. Dahil disgrasya na raw, binakal na rin ng mga railings ayon sa mga residente na malapit doon sa lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Lakay, nalungkot ako tingnan yung mga tulay. Oo, ang problema dito sa atin, Lakay, alam mo, sana natututukan din to, Lakay, ng ating mga authorities, lalo na yung mga traffic enforcers, yung mga barangay officials mga na lang, kapitan. LGU. Alam mo, Lakay, kung bakit? May footbridge, pero yung tao tumatawid sa baba. Oo, so sana yung mga nagmamando ng traffic at yung mga tao, magkaroon tayo ng disiplina. Totoo yan. Huwag naman kasi masyadong mataas katulad sa EDSA nun, di ba? Wala na yata yun. Yun Lakay, iba naman. Tallest footbridge. Footbridge. Parang hindi mo gugustuhin nga. Mataas pa yata sa Chubibo ng Star City. Pero hindi, Lakay, yung dito sa atin, lalo na dito sa may Pasay, Lakay, concern lang natin, may parating lang din sa LGU ng Pasay, na tumadaan sila, Lakay, sa ilalim ng footbridge, hindi sa footbridge. Hindi naman ganun kataasan yung footbridge. Ayan, totoo yan. Paano naman kasi, minsan yung footbridge, madumi. Ayan, ginagawang nung iba, ha? Yung street... ginagawang palikuran, yung footbridge, pandadaan doon, bukod sa mataas. Daming bayan. Sandali lamang sa mga report, standby Val Gonzales, June Dimakutak, standby sa ating Your Business is Our Business, Sofia Gans. Oras, Sister L. 10 minuto na lang, Lakay, natitira. 10:00 na. Sister L. 9:55. Bago ang mga report, standby Val June, standby Sofia. Ano mga plano yung ngayong weekend? Tatakbo ba ng marathon? O baka mas gusto nyo walking lang? Ako, mag-relax lang ngayong weekend. Baka mag-stretching lang sa umaga, imbis na mag-zumba.
Pero alam nyo ba mga kaibigan na kahit simpleng galaw lang, madalas sumasakit na rin mga tuhod natin. Kasi ang aray, walang pinipili yan. Mapamillennial man o senior, bata-bata pa nga tayo, di ba? Pero may sakit na sa tuhod at balikat. Kaya nirecommend ng friends ko ang Eskelan. Hindi lang daw ito pang senior. Kahit mga 40s katulad natin, pwedeng mag-Eskelan. Nakatulong pa rin ito na magbigay ng ginhawa para iwas sa pabalik-balik na aroy. Ako nga, pagkatapos mag-walking, sa susunod na umaga, ramdam na ang aroy sa tuhod. Kaya binabaon ko talaga yung Eskelan, no? Ha? O kayo, huwag hintayin bumalik pa ang aroy. Say goodbye sa pabalik-balik na aray. Eskelan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Anong report ni Val Gonzales, Sister L? Presyo ng itlog lakay dyan sa Mega Q-Mart sa Cubao. Mas mura na kumpara noong nakalipas na mga buwan. Bakit magkano ba ang presyo dati ng itlog dyan? RH5 Val Gonzales. Val. Nasa 5.70 Sister L, 5 pesos and 70 centavos ang bentahan ng kada piraso ng pinakamurang itlog dito sa Mega Q-Mart dito sa Cubao, Quezon City. Itong presyo ng itlog ngayon sa Q-Mart na malayong malayo sa dating presyo nitong nakalipas na taon. Sabi ng mga nagtitinda ng itlog, abay marami pang supply ng itlog sa ngayon kaya hindi pa mararamdaman ang kakulangan ng supply ngayong buwan ng Pebrero. Una nang nagpahayag ng pangamba si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel-Figuer na nakikitang posibilidad ng shortage sa itlog gaya ng nangyayari ngayon sa Amerika dahil sa pagtama doon ng bird flu. Kapag nangyari to anang kalihim ay magre-resulta ng pagtaas sa presyo ng itlog sa merkado pagsapit ng buwan ng Abril. Kaya't ngayon pa lang ay gumagawa na ng akbang titong ahensya bukod sa 5 pesos and 70 na presyo ng small egg na mabilis maubos. Sister L, ang presyo ng super jumbo na itlog kada piraso ay 8 pesos and 40 centavos. Yung isang tray na may 30 piraso ay 252. Yung jumbo, 8 pesos and 10 centavos ang kada isa. Yung XL, 7 pesos and 10 centavos. Yung large, 6 pesos and 10 centavos. Yung medium ay 590 habang yung small ay 570. Yun yung pinakamura pero meron pa, Sister L. Yung pinakamaliit na uri ng itlog na paborito mo, yung piwi, 560 naman yung kada piraso. Yung isang tray ay 168. Yan yung presyohan ng itlog ngayong umaga dito sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. Dumako tayo sa Mindanao. Ito naman, incumbent mayor ng Pangantukan, Bukidnon na kandidatong gobernador. Arestado daw sa kasong sexual assault lakay. Kandidato sa pagka-gobernador, inaresto? Lakay. Siya ngayon ay incumbent mayor at tumatakbong Mayor? gobernador. Wow. Oo, at ang kanyang kaso ay sexual assault. Alamin natin ang buong detalye niyan mula kay RH19, June Dimakutak. June. Israel, Mayor Lakay, inaresto ng Compostela, Davao de Oro PNP ang incumbent mayor ng Pangantukan, Bukidnon na si Mayor Miguel Ariola Silva Jr., 59 years old, dahil sa mga kasong 2 counts of sexual assault at statutory rape na naganap sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa report mula sa Davao de Oro PNP, natuntun ng PNP Tracker Team ang pinagtatagwa ng alkalde bilang most wanted person sa bahagi ng Compostela, Davao de Oro at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Maria Teresa Aban Camano, presiding judge ng RTC 10th Judicial Region Branch 9, Malaybalay City. Kinatanggi na alkalde ang issue laban sa kanya at nagtago ito. May nirekomendang bail bond sa kaso niyang sexual assault sa halagang 100,000 pesos. Subalit, no bail recommended naman sa kasong statutory rape. Si Mayor Miguel Silva ay challenger candidate bilang governor sa probinsya ng Bukidnon. Mula sa Central Mindanao, RH19, Mayor. Sinong kalaban niya sa pagka-gobernador? Mayor, yung incumbent governor. Sino? Ng Bukidnon. Sino nga? Hindi ko pa kilala mo. Okay. Sino itong di panalo na siya. Okay. Sige nga, Rod. Maraming salamat, June.
Yes, Mayor, mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Your business is our business. Sa ating balita lakay, sa mundo ng negosyo, ang Pilipinas nag-supply ng 3.2 billion pesos lakay na halaga ng bakal para sa Canada Subway Project. Bakal? lakay ang Nag-export na tayo ng bakal? O sabi rito Wow. alamin natin lakay. Magkano? 3.2 billion ang halaga. Naku, baka naubusan na yung bakal pang subway natin, kaya ang bagal-bagal. Baka yun yung Secretary kinuha Jimmy dun sa tulay. Bautista. Ay, di ba? Talaga? Ganun pala ang production natin sa bakal, steel industry. Oo daw Aba, laki kagulat-gulat yan. Maganda yan. Mukhang maganda to, pero sana naman dahil tayo nagsusupply, mas mapabilis ang paggawa ng ating mga infrastructure na Correct. kailangan ng bakal lakay. Alamin natin ang buong detalye lang balitang negosyo ni Sofia Gans. Sofia. Nagpadala ang Steel Asia Manufacturing Corporation ng bagong shipment ng bakal sa Canada para sa North American Subway Project. Sa pahayag ng Steel Asia, nag-export ito ng 32,000 metric tons ng high-strength reinforcing steel na nagkakahalagang 1.1 billion pesos o humigit kumulang $19 million. Umabot na sa 87,000 metric tons ng bakal na may halagang 3.2 billion pesos ang kabuuang shipment ng Steel Asia para sa Vancouver Subway Project. Noong nakaraang taon, inanunsyo ni Benjamin Yao, Steel Asia Chair and Chief Executive Officer, ang 65 billion peso investment plan para sa pagpapatayo ng 4 na bagong pasilidad sa Luzon at Mindanao. Kamakailan lang, kinumpirma nito ang investment sa planta sa Candelaria, Quezon Province, kung saan pinaplano ng Steel Asia na maglaan ng 30 billion pesos sa pag-produce ng heavy structural steel products. Samantalang nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Enero 31 sa halagang 58 pesos and 36 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Aba, ang galing-galing pala ng steel industry natin, Sister El. Oo, nakita ko lang kayo dun sa nila, tibay ng Pilipino. Steel Asia, tibay ng Pilipino. Steel Asia, ang CEO pala dyan na kamag-anak mo ito, ilustro sa potentate Nelson Yao, ha? Oo, Benjamin Yao. Galing-galing naman, ha? Ayan, nako, Secretary Jimmy Bautista, baka maunahan pa tayo ng Canada, ha? Dito kumukuha ng bakal sa Pilipinas, ha? Baka yung subway natin, baka 2050 pa matapos yan. Baka kulangin ng bakal. Ayan, maraming salamat, Sofia Gans, at napakagaling naman, ha? Abay, ang ating steel industry. Ayan, ang galing-galing. Dito kumukuha ang Canada. Oy, teka muna bago tayo magpaalam. Ayan, paalala po sa mga yung mga sa-bloodletting activity ng Antipolo Doctors Hospital. Meron silang bloodletting sa February 7. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in cooperation of Rizal Medical Center ng Department of Health. Naku, sa Pasig ito, ha? Gaganapin sa second floor na Antipolo Doctors Hospital. Ayan, mag-donate tayo ng dugo, mga kuya, ha? At isa pa, Sister L, maganda yung pinapahinga ko yung 2x2 kanina. Maganda yung paalala niya sa mga scam, ha? Mga misis, mga kuya, ha? Yes, lakay. Ayan yung mga love scam, reward scam. Alam mo, mabuti di masyado kong teki. Bakit? Ang dalas-dalas magpadala sa akin ng mga reward daw na ganito. I-click mo yung mga ganyan. Ang malungkot, gamit yung mga yung mga pangalan mismo ng Globe, Smart, mga ganyan. Mga telecom companies. Diyos ko, ayan, ano pala yan, Ayan, Kapag kasi lakay may mga link, hindi yun safe. Never ever ka mag-click nun. At Tandaan saka, mo yan. meron pa isang bangko, text sa akin, credit card na daw. Within one day, mapaprocess ka agad. Ayan, kaya ingat-ingat po, ha? Secretary Manong Chabit nga, naging biktima na. At ang DILG Secretary ginamit pa ang DILG Secretary John Vic Remulla, ginamit pa ang litrato at saka boses, ha?
Paano kaya nagaya yung boses ni Secretary Ano yan John? lakay? AI. Ay, kaya nga, AI yan, paano kaya nagaya yung boses ni Secretary John Vic? Ang hirap gayahin yun, ha? lakay, ano ka ba? Kung yung picture nga napapagalaw nila at naghahalikan, yun pa kaya? Kay Senator De Lima at saka kay Digong. Dati Marami pa niyan lakay. Diyos Kaya ko, ha? kahit lakay sa mga email, nako, paalala po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo. Wag po tayong Totoo basta-basta magkiklik o maniniwala. Wag masyadong gullible. Ayan, Saka nakatakot pa yung FB na baka bigyan ng ano ba yon? Ha? Yung scam na ang requirement kukunin yung FB mo, mga kamag-anak mo, lahat ng mga ano, yun ang requirements. Yun ang papahiya. Ayan, ayan, bawal na rin yan. Ay, naka talaga mahabir. Ang daming mga manloloko. Damdaming Bayan. At yan ang kabahan natin palatuntunang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Ang tamihanan, Wonder Woman, DZRH Operation Tulong. Bye-bye! This time check is brought to you by